Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, hustisya sa pagpaslang sa konsehal at dating broadcaster sa Surigao del Sur ipinanawagan ng KBP. Dalawang high-value targets, timbog sa Panabo, Davao del Norte, 27.6 million na halaga ng hinihinalang shabu na saba. Mahigit 400 kargamento ng kontrabandong mga produkto sa Zamboanga City, sinira ng Bureau of Customs. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, kinondena ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas o KBP Butuan City Chapter ang brutal na pagpatay kay Jerry Campos, dating broadcaster at kasalukuyang konsehal ng Marihatag, Surigao del Sur na pinagsasaksak at napatay noong Sabado pasado alas 7 ng umaga sa tapat ng isang gasolinahan sa Barangay Santa Cruz. Batay sa investigasyon, bigla umanong sinugod at sinaksak ni Sandy Constantine Rivas, 42, ang biktima pagkalabas nito ng kanyang pick-up. Tumakas ang suspect ngunit nahuli sa hot pursuit ng pulisya makalipas ang ilang oras. Giit ng KBP, hindi dapat palampasin ang krimen laban sa isang dating mamamahayag. Nanawagan ng grupo ng mabilis at patas na investigasyon upang matiyak na makakamit ang hustisya ng pamilya at ng media community na iniwan ni Campos. Arestado ng pulisya ang dalawang umano'y high-value target o HVT sa illegal na droga matapos silang maaktuhan sa buy-bust operation sa Barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte nitong Biyernes. Kinilala ang mga suspect sa alias Gang at Cesar na nasabat ng pinagsanib na puwersa ng PRO 11 at lokal na pulisya. Kumpiskado mula sa kanila ang humigit kumulang 4,060 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27.6 million pesos kasama ang isang tunay na 1,000 marked money, 100,000 budol money at 2 bag na ginamit sa transaksyon. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect sa Panabo City Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Winasak ng Bureau of Customs o BOC Port of Zamboanga ang mahigit 400 kargamento ng kumpiskadong produkto sa sanitary landfill noong isang linggo bilang pagtupad sa kampanya ng pamahalaan para protektahan ang kalusugan ng publiko. Kabilang sa dinurog ang 281 bales ng ukay-ukay, 153 na sako ng asukal at 28 kahon ng gamot na nasabat dahil sa paglabag sa Republic Act 4653, Republic Act 9711 at Section 117 ng Customs Modernization and Tariff Act o CMTA. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ang pagsira sa mga ipinagbabawal na produkto ay kritikal upang hindi na ito makapasok muli sa merkado. Sinaksihan ng LGU at kinatawan ng SRA at COA ang proseso para matiyak ang transparency at tamang dokumentasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.